message po natin ngayon ay the motive of ministry is love. Yan. Alam niyo po, dito sa ating po, sa church po, parang parang 90% to 95%, parang lahat tayo naglilingkod. Di ba? Nasa ministry tayo lahat. At yun nga po na, bakit ganun ba sa Send the Light, di ba? Kahit mga ibang mga church po na mamangha sa Send the Light, sa lahat po ng mga branches natin. Kasi sabi yung mga taga Send the Light na yun, ang sisipag maglingkod. Yun, kaya nga po kasi, bakit ganun tayo? Kasi yung mga una pong sumunod kay Lord na nagsimula ng Send the Light, mga sila mga devoted ministers, yung talagang bibigay buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya napasa yun sa atin, tas napapasa natin sa mga susunod. Kasi nakita natin yung passion, compassion, yung vision nila. Kaya napasa-pasa. Kaya ngayon, di ba, ang sisigla talaga maglingkod ng mga lalo na sa atin, mga taga-Send the Light po. Pero itong mga nakaraan lang, parang may mga siguro mga 5 tao na hindi to mga bago eh. Hindi sila yung parang mga 2 years o 3 years na Christian. Sila yung parang matagal na talaga na mga naglilingkod kay Lord. Pero mga nararamdaman kong nadi-discourage sila. Tapos meron pang mga nagpapaalam na parang bibitawa nila itong ministry na to. Parang napapaisip ako, ba't kaya? Diba? Ba't kaya siguro nararamdaman ba to ng karamihan o onti lang? Kasi yung mga bago, masisigla maglingkod. Pero yung mga nadi-discourage, sila yung matatagal na naglilingkod kay Lord. Siguro dahil sa katagalan ng dami na nilang ginawa, baka sa point na yon, parang naisip na tama na ba to, para nakakapagod na. Pero ngayong umaga po na to, makinig tayo mabuti kasi maintindihan natin. Ang totoo, hindi naman talaga, yung mga dating masisipag maglingkod, hindi naman talaga masasabi mong tamad yun. Parang tinamad na siguro maglingkod si ganito. Pero totoo, hindi yung tamad. Ang totoo, nakalimot sila. Nalimutan nila yung purpose, yung bakit nila ginagawa, yung paglilingkod na to. Yan. Kaya, parang halimbawa po, pag tayo kasi, hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon para tayong isda na hindi lumalangoy. Di ba ang mga isda nilikha para lumangoy? Parang ang boring nung kunwari sa aquarium, ano ba to? Nakasteady lang, hindi ka nag-e-enjoy dahil andun lang siya, di ba? Ang purpose ng isda, lumangoy. Ganon din po yung mga ibon. Bakit nilikha yung ibon? Para lumipad, para mag-tweet-tweet, di ba? Ngayon, pag yung ibon mo, yung binili mong ibon, hindi man lang kumakanta. Diba naman tong ibon na to? Di ba? Parang ang boring naman niya kasi hindi niya ginagawa yung purpose niya na dapat yung ibon, umaawit siya. Kaya ganun din po sa atin, kapag tayo, nilikha tayo ni Lord, tapos hindi natin ginawa yung purpose natin. Para tayong ganun na, yung isda na yun at yung ibon na yun. Ayun, kaya yun nga po, ngayon umaga na to, di ba, kasi maaalala natin, bakit nga ba tayo nag-ministry? Ba't tayo naglingkod sa Panginoon? Kasi ang pinaka-motive nun ay love. Di ba? Dahil yun po talaga yung dahilan ba't natin ginagawa to. Ayan, una muna, ministry. Ayan. Ano ba yung ministries? Ang salitang ministry ay hango sa salitang Latin na minister. Na ang literal na kahulugan ay lingkod o tagasilbi. Yan, nakapanood na rin kayo sa mga TV, di ba? Na kunwari, ito yung amo niya, ito yung katulong, ganun. Parang nakikita nyo dun na yung katulong, siya, parang sinusunod niya yung utos nung amo niya. Tapos yung minister, ibig sabihin, nagmula naman sa salitang minus. Na ang ibig sabihin ay mas mababa. Parang yung word pa nga lang na mini, di ba? Pag sinabing mini, maliit, mababa, ganon. Kaya meron na ba kayo nakita sa palabas sa TV, yung katulong mas maangas pa sa amo? Yung parang, ba't kita titimpla ang kape? Ikaw na mag-ano dyan, di ba? Parang, alam mo na yun na ate, timpla naman po kami ng merienda, pagawa naman ng merienda kasi may bisita. Hindi nagre-reklamo yung si ate Kat. Kasi alam niya na nandun siya para maglingkod, di ba? Kaya parang ayun din na, di ba sabi nga sa kanta, make me a servant, humble and meek, di ba? Kaya kapag servant ka, humble ka, di ba? Kaya lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, humble sila. Na alam mo na, automatically, alam mo na, hindi ka magmamalaki dito kasi kundi talagang ibababa ka kasi para si Lord yung maitaas. Ayan ngayon, ang ministry ay tumutukoy sa gawain ng paglilingkod o ang pagtupad sa isang tungkulin upang makatulong sa ibang tao. So ginagawa natin to kasi gusto nating makatulong sa iba. Ito ay akto ng pagbibigay ng serbisyo o tulong. Gaya nga po, bakit natin ginagawa to? Kasi sabi po sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Kung ano yung gift na binigay sa'yo ni Lord, ano yung talent mo, anong kaya mong gawin. Wala pong tao na walang talent o walang kayang gawin. Kaya mo nga kumain, talent yun, di ba?
kaya mo makipagkaibigan, talent yon. Parang di ba kaya mga ganon, na lahat po tayo may kakayanang binigay si Lord sa atin. At sabi yung whatever gift na yan, anumang klaseng gift meron ka, dapat gamitin mo to para makapaglingkod sa iba. Yan. At di ba sabi nga, we are saved to serve. Di ba hindi po tayo niligtas ni Lord para maging display. Gusto niya, yung binigay niya po sa ating talent, gamitin natin. Tsaka di ba sabi po ng Panginoon, kapag yung sa Bible din, di ba ganun po na kapag yung talento mo, hindi mo siya, yung gift na yon, hindi mo ginamit kay Lord, ang mangyayari, mawawala sa'yo. Kunwari, magaling ka magturo, pero dahil hindi mo na ginagawa yung pagturo, mawawala na yun sa'yo. Narating yung time, mabablangko ka na. Hindi ka na magiging marunong magturo. Ganun din yung mga singer. Pag uminto sila, darating sa time, piyok-piyok na sila. Nawala na yung dating galing ng boses nila. Kaya ganun din po, di ba, na kung ano man po yung gift na binigay sa atin ni Lord, at gamitin natin to. Ayan, at yung ministry kasi, overflow siya ng salvation mo. Kunwari, sobrang nagpapasalamat ka sa Diyos na niligtas ka niya. Napapalingkod ka. Kasi grabing thankful ako na niligtas ako ni Lord, kaya gusto ko rin maglingkod sa Kanya. Yun po yung reason nun. At, ayun, di ba sabi rin sa Bible, kung ano yung ginawa natin sa ibang tao, ginagawa natin siya sa Panginoon. Di ba sabi ni Jesus, sabi nung isang servant, Lord, kailan kita nakitang nakakulong? Sabi niya, na dinalaw kita, ganon. Sabi ni Jesus, kung ginawa mo to sa kapwa mo, ginawa mo ito para sa akin. Kaya kunwari, sa LG, nagsaing ka, pinagsaingan mo yung mga ka-LG mo, hindi talaga, ginawa mo yun sa kanila, pero ginawa mo rin yan para kay Lord. Di ba, nag-igib ka para sa mga kapwa mo, ginawa mo na rin yan para kay Lord. Ngayon, maaalala ng Panginoon yung lahat ng paglilingkod na yon. Pagdating mo sa langit, maaalala lahat ng ginawa mo yun. Kaya di ba, kaya yan yung sinasabi na dapat kung anong gift meron ka, magamit yan ng Panginoon. Di ba, may halimbawa, mga ministry examples. Sample lang to, hindi lahat po. Kunwari, music ministry. Tumutugtog sila para para po tayo, makakanta tayo. Kasi kung walang music, kanya-kanya tayong tono. Di ba? Yung isa, A, B. Ganun, parang kung ano-ano yung key, iba-iba po yung key natin. Di ba? Kaya, buti meron mga musicians na dinadala po tayo sa di ba? Para makasamba tayo. Meron tayong worship leader na tinatama yung tono natin kapag lumilipad na. Di ba? Ito yung isang key na susundan natin. Kaya yun, di ba? Naglilingkod po sila. Kaya kung wala sila, ang hirap po mag-worship. Kunwari, children, di ba? Mga nagsasakripisyo sa kabila na inaakyatan ng bata, para sinasabunutan, sinasapak. Di ba? Pinupunasan, ganun. Kaya, para mapaglingkuran yung mga bata, para makasunod sila kay Lord, may nagsasakripisyo doon, di ba? Ayan, sa mga tambourines, hindi sila sumasayaw para lang mag-enjoy, kundi para sumigla tayo. Ine-engganyo nila tayong mas lalo magpuri kay Lord. Yung pagluluto, sa mga marunong pong magluto, isipin nyo nga po nung camp, na-appreciate talaga natin yung mga nagluto. Kasi isipin nyo paano nga daw kung, sabi ni Sayo, paano daw kung na-bad trip na yung mga nagluluto. Ayoko na. Paano pag biglang dun sa time na yun, na-bad trip sila, ayaw na nila tayong lutuan. Pagod na kami, ganun-ganyan, di ba? Pero nakita nyo dun yung commitment na gagawin talaga nila yung magluluto ng ganung karami para makakain lahat, di ba? Ibig sabihin, hunger strike tayo kung na-bad trip sila that day, di ba? Kaya yun nga po, parang alam niyo yung mga ganyan, sa giving ministry, cleaning ministry, kung walang naglinis, paano na yung di ba, ang baho sa paligid. Kaya ganun po lahat ng mga iba't ibang uri ng mga ministry. Tapos meron din po kasing mga ministry na teaching tsaka discipling. Ito yung mga ministry na nagtuturo. Napakahalaga po nito kasi para ito yung merong shepherd's heart. Yung kumbaga pag sinabing shepherd's heart, nag-aalaga. Kunwari, one-to-one. Inaalagaan mo yung isang tao na to para sumunod siya kay Lord. Sa Sunday school, inaalagaan mo sila para mag-grow sila, magustuhan nila magbasa ng Bible. Ganun din po sa mga light group na para makip tayo together. Di ba yung iba to talagang may care dapat yung nagtuturo na to, na ayaw niyang mawala yung bawat isa. Kundi gusto niya talagang ma-keep sila. Kaya ito po yung parang kumbaga mini pastor, na pag sinabing parang shepherd na trabaho o paglilingkod, parang ito po yung mga teaching na kasama po yung mga ganyan. Tapos isang, may kwento po na may sikat kasing preacher. Tapos after niya mag-preach, may kumausap sa kanya, sabi niya, "You love to preach, don't you?" Sabi niya, gustong-gusto mo siguro yung pagpipreach, no? Sabi niya, "Oh, yes, I do." Sabi niya gano'n. Tapos pero tinanong siya ng pangalawang question. Sabi niya, "Do you love the men to whom you preach?" Pero mahal mo yung pagtuturo o pagpipreach, pero mahal mo ba yung tinuturuan mo? Hindi na siya sumagot doon, di ba? Kasi
possible yon na pwedeng mahal natin yung paglilingkod natin. Gusto mo yung posisyon, gusto mo yung nandun sa harap, o kaya may ginagampanan. Pero, ang tanong din dito, mahal mo ba yung pinaglilingkuran mo? Di ba? Mahal mo ba sila? Kunwari sa kids, hindi pwedeng napilitan ka lang doon kasi baka masampal mo yung mga bata, di ba? Pero hindi pwede. Kailangan mahal mo rin sila kapag tinuruan mo sila, di ba? Kaya parang ganon din po. Sa mga paglilingkod natin, tatanungin natin sarili natin, mahal ko ba sila? Yan. Kaya sabi po dito, love for the sheep begins with love for the shepherd, who died to save them and lives to perfect them. Na, paano natin mamahalin yung mga tao? Di ba kasi ang hirap nun eh. Talagang imposible na iba-iba tayo, daming dating kinaiinisan na mga ugali, kasi magkakaiba tayo eh. Pero, paano mangyayari na kahit iba-iba tayo, mamahalin natin yung mga tinuturuan natin, o inaalagaan natin, miniministeran natin? Magsisimula po yun sa pagmamahal natin sa shepherd, sa Diyos natin. Di ba? Kapag mahal po natin ng Panginoon sa mga devotion natin, ayun, maayos yung mga prayer natin at pag-aaral ng salita ng Diyos, doon tayo binubuhusan ng pagmamahal para mahalin natin yung mga hindi ka mahal-mahal. Kaya di ba sabi nga rin po yung quote na, no man is greater than his prayer life. Na hindi ka hihigit doon sa prayer mo. Kung konti ka lang manalangin, konti lang din magagawa mo kay Lord. Pero kapag yung panalangin mo talagang marami, na lagi mo kausap ang Panginoon, lumalalim ka sa prayer, ganun din karami yung magagawa mo para sa Panginoon. Kasi yung nagagawa natin in public, resulta yon ng nagagawa natin sa private. Kung ano ka talaga sa private relationship mo kay Lord, yun yung makikita sa public kung magiging effective ka. Diba? Kaya doon po tayo kumukuha ng kakayanan na magmahal ng mga tao. Dahil sa pag-ibig po ng Diyos na binubuhos sa atin. Ngayon, tapos naalala niyo po kay Peter tsaka kay Jesus. Di ba nung time na kinausap ni Jesus si Peter nito, yung parang, kumbaga hindi naman sa backslide, pero parang ganun na rin, di ba, na parang bumalik na si Peter sa pangingisda niya kasi nadismaya siya sa ginawa niya, na parang, ayan nga, dininay niya si Jesus ng 3 times, parang na-disappoint siya sa sarili niya na pagkakamali. Tapos ngayon, gusto siyang ibalik ng Panginoon, di ba? Gusto siyang i-restore ni Lord sa paglilingkod. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, Peter, do you love me? Mahal mo ba ako? Yeah, pero ano sinabi ni Peter? Yes, Lord, I love you. Sabi ni Jesus, feed my sheep, di ba? Feed my lambs, ganon. Kaya sabi dito, ayun lang yung tinanong ni Jesus kay Peter. Wala nang iba, di ba? Hindi niya kung ano-ano yung sinabi. Kasi, ang importante lang, malaman niya, kung mahal mo pa si Jesus, makakayanan mo pa rin maglingkod sa Kanya. Di ba? Sabi nga, hanggat mahal mo si Lord, qualified ka maglingkod sa Kanya. Yan. Kaya sabi rin dito meron kasing sulat si John Newton, yung gumawa ng Amazing Grace na kanta. Sinulatan niya si George Whitefield. Tapos sabi niya dito, the longer I live, the more I realize how pointless and sinless our unchristian arguments are. They slowly destroy the heart of true faith. It makes me sad to think about how much time and energy I wasted arguing, even losing my temper, trying to fix other people's lives while neglecting my own. Tapos sabi niya pa, when our Lord Jesus asked Peter, after he had failed and then returned to him, he didn't ask, are you wise, educated, or good speaker? He didn't even ask, are your beliefs perfectly correct? Instead, he asked only one thing. Isa lang yung tinanong niya, do you love me? That one answer was enough then. So why shouldn't it be enough now? Yeah, kaya kung hindi po natin naintindihan, ito yon. Mas mahalaga ang pag-ibig kay Jesus kaysa sa pakikipagtalo o pagiging tama sa lahat ng bagay. Na parang sinasabi ni John Newton na sayang lang yung mga panahon na sinisita yung mga pagkakamali ng iba, na parang ang pinaka-importante yung pagmamahal kay Lord. Ganito, parang sinasabi niya na habang tumatagal ang buhay niya, napapansin niya na walang kwenta at nakakasira ng faith ang sobrang pakikipagtalo ng mga Christians. Minsan, nasasayang lang ang oras at nasisira pa ang ugali, nagagalit o napipikon, kakapuna sa ibang tao. Samantalang, ang dapat sana ay inaayos mo na ang sariling buhay at relasyon sa Diyos. Yan, kaya kunwari dito sa kay Peter at Jesus nga, na, di ba, kunwari may mga kasi, kunwari, si pastor, may mga nakakasalubong siya ng mga dating ka-churchmate natin. Tapos, yung mga pag sinasabi niya na simba ka na ulit, gusto nila magsimba. Parang laging ganun yung common na sinasabi, gusto nila magsimba. Pero, nahihiya daw sila. Ang lagi nilang sinasabi, nahihiya na kami.
nahihiya na kami. Parang laging ganun. Na parang, bakit kasi, parang ganun kasi yung natin, di ba, dito sa church, na parang, pagka meron tayong dating ka-churchmate na biglang nagpo-post ng mga kung ano-ano, mga kasalanan, parang ang nararamdaman natin, ano ba to? Ba't ganyan? Parang naiinis tayo, na parang nata-turn off tayo sa kanya. Na kapag bumalik siya dito, nagpakita siya, parang yung mga natin, yung mga post mo nga, ganyan. Yung parang kahit hindi ka nagsasalita, pero kita sa mukha mo na, ganyan. Yung parang ganon. Kaya, ayun nga po, di ba, na, pero dapat pala talaga maayos yun sa atin. Kasi si Jesus, makikita niyo kung paano niya itrato si Peter, na hindi nila pinag-usapan yung mga post niya, yung mga reels niya, ng mga makasalanan niya, mga pinagagawa na nakakahiya. Kaya sinasabi kasi nung mga gusto bumalik sana, nakakahiya na kasi, ganun. Pero, ayun nga po, di ba, sabi dito ni Jesus kay Peter, mahal mo ba ako? Di ba? Yun lang yung sinabi niya. Sabi dito, hindi itinanong ni Jesus kung matalino ba si Peter, magaling magsalita, tama theology niya. Ang tinanong niya lang, mahal mo ba ako? Yan. Kaya, ano man, di ba, ano man yung nangyari dun sa isang tao, basta mahal niya pa rin si Lord, mare-restore siya. Di ba? Kaya, yun, na dapat ganun din yung care na meron tayo. At sabi rin, the servant of the Lord can't minister effectively if mixed motives compete in the heart. Yan, sa mga paglilingkod natin, hindi talaga tayo magiging effective kung ganito tayo. Yung nag-ministry ka kasi gusto mo ng papuri, gusto mo malaman nila na talented ka, na ang galing mo sa ganito. Hindi ka magiging effective pag ganon. Love of money dahil gusto mo lang magkaroon ng pera. Love of authority dahil gusto mo yung posisyon na yon. O kahit yung love for ministry, hindi pa rin. You can never glorify God or carry God's servant through the hills and valleys of spiritual service. Kasi only a love for Christ can do that. Yung pag-ibig lang sa Panginoon, yung talagang makakapagpatuloy sa atin na maglingkod sa Panginoon. Di ba? Kaya, gaya na sinasabi sa 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constrains us. Kumbaga, yung pag-ibig ng Diyos, ito yung nagdadrive sa atin, ito yung nagtutulak sa atin na patuloy na maglingkod. Diba? Kasi alam mo yung pag-ibig ng Panginoon. And sa 1 John 4:19, we love Him, kaya tayo nagmamahal. Kasi mahal tayo, yun na tayong minahal ng Panginoon. Dahil dun sa love ni Lord na yon, kaya tayo nagmamahal ng iba. Yan. Kaya ito rin, sabi yung si David, diba? Dati siyang, bago siya naging hari, shepherd muna siya, diba? Pastol siya ng mga tupa. At si David, may time kasi na pinarusahan ng Diyos yung Israelita, mga Israelites, kasi nagkasala si David. Pero yun nga, nung pinarusahan na yun ng Panginoon yung mga Israelites, sabi ni David, surely I have sinned, and I have done wickedly. But this sheep, what have they done? Sabi niya, Lord, ako yung nagkasala. Itong mga pinarusahan mong sheep, anong ginawa nila, di ba? Parang sinasabi niya na ako na lang, Lord, ganun. Kaya dito mo makikita talaga na si David, faithful shepherd siya. Kasi may pakialam siya, mayroon siyang pagmamahal dun sa mga tao na sinasakupan niya. Di ba kaya si David, siya yung pinili ni Lord na maging hari kasi bilang shepherd, di ba, marunong ka mag-care ng mga sheep. Kaya ganito rin, di ba, ang effective talaga ng mga servant o leading servants, ay sila yung mga may love for people. Yung mga may pagmamahal talaga sa mga tao. Kahit dito, di ba, sa gobyerno, kapag yung mga nakaupo sa gobyerno, walang pakialam sa mga tao, di ba, nagkakagulo-gulo kasi wala man lang malasakit sa mga ganito, ganyan-ganyan, di ba? Kaya nag-welga. Kasi walang pag-ibig sa tao yung mga nakaupo. Parang gano'n din, kahit sa mundo, sa mga iba't ibang mga position, na kapag yung leader ay mahal yung mga tao, nagiging effective. Di ba? Kaya gano'n din. At sabi dito, the heart of a true shepherd shows up when his people suffer, and the shepherd isn't ashamed to reveal it. Malalaman mo na talaga na merong puso ng Diyos yung isang minister o naglilingkod kay Lord. Yung kapag nag-suffer yung mga inaalagaan niya, hindi niya makayanan, hindi niya matiis, ganon. Kasi, kanari, di ba, yung mga upahan, yung sinabing hireling, yung mga inupahan lang nabantayan yung tupa, pag may dumating na mga wolf o kaya magnanakaw, tatakbo lang yun. Bahala na kayo dyan. Kasi wala naman siyang pakialam eh. Pero kapag yung shepherd talaga, ang nakabantay doon, hindi niya iiwan yun. Kapag nasa panahon na i-attack yung mga sheep, ganon, na nagsasuffer yung mga sheep, nandun siya. Para yun. Halimbawa, kapag Sunday school, hindi mo matiis na, kunwari bilang teacher, hindi mo matiis na, mapabayaan lang sila, walang magtuturo, ganon. O kaya, youth fellowship, yan, o lahat ng mga fellowship. Paano yun pagka
hindi ko ginawa to. Sino mag-aalaga sa kanila? Sa light group, sa one-to-one, sino mag-aalaga sa kanila pag binitawan ko tong mga tao na to? Di ba? Parang ganun po. Kaya, ang totoong shepherd, kinakalimutan din niya kahit sarili niyang mga personal na problema. Nang sa ganon, maalagaan niya yung mga tao na minamahal din ng Panginoon. Yan. At kaya yun talaga yung mga may calling, di ba, na maglingkod sa Panginoon. At sabi dito, it's the key question asked by the Master. Sabi po, who so love his sheep that he doesn't want to put them into the hands of hirelings? Ayan nga po, na si Lord, tinatanong niya si Peter, mahal mo ba ako? Kasi pag makakasigurado si Jesus na aalagaan niya yung mga tupa, kung talagang mahal siya ni Peter, di ba? Kaya ganun din sa atin, tinatanong din tayo ni Lord bawat isa. Lahat dito ng mga may ministry, tinatanong tayo ni Lord na, mahal mo ba ako? Di ba? Kasi kung mahal mo ako, itutuloy mo yung ginagawa mong paglilingkod. Di ba? Kaya yun yung sinasabi ni Jesus, na sinacheck niya tayo, mahal mo pa ba ako? Di ba? Kaya sabi rin po ni Charles Spurgeon, if Christ's love controls your life, it will lead you to love others. Kung talagang naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos, ida-drive ka niyan para mahalin din ng mga tao. Hindi natin pwede sabihin na si Lord lang mahal ko, wala akong pakialam sa ibang tao. Hindi yun totoo kasi hindi mo mahal si Lord pag hindi mo mahal yung mga tao. Because He loved people, even those who couldn't help Him or didn't deserve anything from Him. Kasi tayo minsan tao, pag nililibre ako nito, mahal ko to. Pero kapag wala kang pakinabang sa Kanya, hindi mo siya mahal, ganun. Pero si Lord, yung pag-ibig niya, kahit may mapakinabang siya o wala sa tao na yon, mahal niya. Diba? Kaya ganun din tayo na kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, mamahalin din natin yung bawat tao. Yan, bawat pinagmiministeran natin. Sabi po dito, the more we love Christ, the more our hearts will be filled with His love. And that love must be shared with others. Diba? Okay na yun na kami na lang ni Lord magmahalan. Wag na ako mag-attend ng fellowship. Wag na ako basta sarili ko na lang to, na at least pupunta akong langit. Diba? Kaya pero hindi, kasi kung yung pag-ibig ni Kristo nasa puso mo yan, talagang i-share mo tong pag-ibig na to sa ibang tao. Sabi rin po, the love of Christ was a practical love. He did not love, hindi nagmahal si Lord na in deed lang and in truth. Ay, hindi siya nagmahal pala ng in words lang, kundi in deed and in truth. Diba na, kaya sinasabi dito na we shall throw our souls into work and service of love. Kaya tayo rin na mga Christian sa buong mundo, ang daming mga naglilingkod kay Lord, di ba? Kasi bakit? Ang daming nakareceive ng ganong klaseng pagmamahal ng Panginoon. Yan, kaya sabi po dito, our Lord shall have the last word. Ang sabi pa rin ng Panginoon po sa John 14:21 at 23, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. At sabi pa doon, if anyone loves me, he will obey my teaching. Kaya ang totoo po talaga na nagmamahal kay Lord, sila po yung sumusunod, di ba? Sa utos ng Panginoon. Kaya sabi nga daw, sa paglilingkod sa Panginoon, parang hindi daw to parang ganito, yung kunwari, yung performer o kaya magician, lalabas siya sa isang teatro, di ba? Bago daw siya, yung may isa daw kasing magician na ganito, bago bumukas yung kurtina, sinasabi niya muna parang pang-ayos niya sa sarili niya na, I love my audience, I love my audience. Ganun. Parang inaano niya lang na para ganahan siya, ganun. Pero sabi nga daw, hindi po effect yan sa ministry na, mahal ko sila, mahal ko sila. Parang hindi effect ng ganun-ganun lang yung sabihin mo lang na mahal mo sila. Mahal ko yung mga one-to-one ko, mahal ko yung LG ko. Di ba? Pero hindi lang ganun eh. Kundi, ang pag-ibig na yon, magmumula talaga siya sa Panginoon, sa bigay sa atin ng Holy Spirit para magawa talaga natin na mahalin yung mga pinaglilingkuran natin. Kaya sabi po dito, if the servants of God are to love people, both believers and unbelievers, they must see people as Jesus sees them and respond as He would respond. Di ba? Kaya kung titignan po natin yung bawat tao, sa outreach, sa lahat po ng mga nakakasalamuhan nating tao, kung titignan natin sila sa mata ng Diyos, paano natin sila itatrato? Di ba? Kaya sabi po, sa Romans 5:5, God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. Kaya napakalaga po ng anointing, di ba? Kasi yung anointing na yan, ayun yung magbibigay sa'yo ng pagmamahal sa mga ginagawa mo para kay Lord. Kaya sabi po dito, why must the love of Christ motivate us in ministry? Bakit yun yung love na yun, ng Panginoon yung mag-motivate sa atin? Sabi kasi,
hindi natin pwedeng ma-represent si Jesus sa mundo kung kung kulang tayo sa pagmamahal. Hindi sila maniniwala, 'di ba? Kasi may iba pa nga mga unbeliever, mas labing pa mas maayos pa makitungo sa iba. Pero tayo, 'di ba, kung maglilingkod tayo tapos walang pagmamahal, hindi natin mare-represent po ang Panginoon. Kaya meron po 2 motives na involved sa Christian ministry. Yan ay to glorify God. Naglingkod ka kasi bakit? Gusto mo maluwalhati si Lord. Pangalawa, dahil mahal mo ang Panginoon. Kaya mo yung ginagawa. Ayun lang. Yan lang yung 2 motives dapat. Yan. Alam niyo po yung mga, yung mga philanthropists, yung mga tumutulong sa mahihirap. Di ba? Maraming ganyan. Kunwari, nagkasunog sa ganito. Dadala sila ng mga tulong. Tapos yung mga nilindol. Nagdadala po dyan yung mga philanthropists. Di ba? Na pwede nilang i-meet yung mga human needs. Pero sabi nga, only Christian ministry can share God's love and glorify God's great name. Tayo, kapag nagbibigay tayo ng tulong sa mga ganito, sa mga nangangailangan, inaabutan pa natin ng Bible, pinagpe-pray pa, mahal ka po ni Lord. Doon mo pwede kasing ipakita yung, di ba, pagmamahal ni Lord. Pero yung mga matulungin lang, wala lang, at least tumulong sila, pero wala silang kakayanan na i-share yung, pag-ibig ng Panginoon. Kaya, dito sa atin, di ba, pwede nating mag-glorify si Lord sa kapag, yun nga, tutulong tayo, tapos i-share pa natin si Lord. Yan. At sabi dito, without a love for the people we serve, ministry becomes drudgery. Yan. Kapag wala na po tayong pagmamahal dun sa mga pinaglilingkuran natin, ang hirap maglingkod. Di ba? Kagaya po si Jonah. Di ba siya po yung propeta na pasaway? Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka dito sa Ninive, mag-preach ka doon. Pero dahil ayaw ni Jonah, nagpunta siya sa ibang lugar, di ba? Sa Tarshish. Tapos, after nun, dahil nagpasaway siya na yung barko nila, nasira, bumagyo, tapos nilamon siya ng isang malaking isda. Tapos, nung niluwa siya, sabi niya, sige na nga, pupunta na ako. Kasi, di ba, parang napilitan na si Jonah. Sabi nga, we become like Jonah, who did this work reluctantly. Parang ginawa niya na lang yon kasi parang hindi siya mapalo uli. Ayoko na uli makain ng malaking isda, susunod na nga ako, makapunta na nga. Di ba, parang ganon. At para din daw tayo na, ito yung parang elder brother dun sa prodigal son, na kubento. Di ba yung panganay doon, na iinis siya, ayaw niya sumama sa party, kasi nagagalit siya na bakit ganito, ganyan. Parang itong panganay na to, gumagawa siya dun ginagawa niya yung trabaho ng tatay niya. Pero hindi niya kapuso yung tatay niya. Di ba? Na parang minsan tayo, naglilingkod tayo kay Lord, pero dala-dala pa ba natin yung heart ng Panginoon sa paglilingkod natin? Kaya sabi dito, si Jonah at saka yung elder brother ay parehong, kung merong angry bird, merong angry servants. Di ba? Ayan yung mga tragic consequence kapag nawawala na yung love natin sa paglilingkod, nagiging angry. Servants na rin tayo. Di ba na parang nagagalit ka, ba't kasi puro sila late, ayoko na, ganyan-ganyan. Nag-aral-aral akong mabuti, tapos hindi sila gagawin, hindi naman nila na-appreciate. Ginagawa ko, nagpuyat pa ako doon, ganyan-ganyan, bumili pa ako mga pang-price, ganto, di ba? Parang ganun, pagka ganun tayo, kapag, wala na tayong pagmamahal sa Panginoon at sa mga tao. Yan, nagiging ganun. Kaya sign na yon kapag naiirita na tayo sa mga tao, wala na rin tayong pagmamahal sa kanila, kasi nawawalan na rin tayo ng pagmamahal kay Lord. Yun kasi yung ugat. Sabi nga po, ministry motivated by love will build you up. But ministry motivated only by obligation or duty can produce hidden anger and eventually tear you down. Diba? Na alam niyo yung nauubos ka sa paglilingkod, yung ganong pakiramdam. Kasi hindi ka na motivated by love, kundi obligasyon na, parang ang bigat na, duty na. Yun, kaya ganon po yung nangyayari. Sabi rin, loving ministry not only builds up the servants, but it also builds up the people we serve. Kunwari po, yung mga, halimbawa, yung mga, yung parang, kunwari, yung mga kids teacher natin, na pag minamahal talaga nila yung mga bata, nakikita natin nagiging mabuting bata talaga. Yung parang bumubuti sila habang tumatagal, kasi mahal sila ng mga teacher nila. Kaya ganun din, pati yung mga teacher, nabibuild up din, kasi nagiging mapagpasensya. Nakikita mo na habang tumatagal, gumagaling sila magturo. Habang tumatagal, ang galing na nila i-handle yung mga bata. Sila mismo may pakinabang yun sa kanila kasi minamahal nila yung mga bata. Kaya alam niyo yung parehong parang win-win. Kasi pagkamahal natin yung pinagmiministeran natin, yun, nagiging okay tayo pareho.
Kaya sabi rin po dito, the servant who looks at people, yung pagka may yung mga naglilingkod na iniisip nila, ano bang magiging pakinabang sa akin ng mga tao na to? Ang mga nangyayari po dyan, nag-end up sila na ina-exploit, kagaya ng mga corrupt, ganun. Ay, magiging governor nga ako para makuha ko lahat ng mga ganto, para maging ganto ako, ganun. Ayun po yung mga di ba? Kaya mahirap kapag nalalagay sa posisyon yung hindi naman mahal yung tao. Yan, kaya, ayun nga po, kaya ganun yung nangyayari. Sabi rin po dito, shepherding demands patience. Di ba, nararamdaman yan ng lahat ng mga naglilingkod kay Lord na gusto mo na sumuko, ayaw mo na. Kasi totoo yun, kailangan natin ng patience kapag naglilingkod tayo sa Panginoon. Sabi nga daw po, sheep can be led, but not driven. Yung mga tupa, hindi talaga yan hindi yan pwedeng kontrolin. Pwede mo lang silang turuan, sabihin mo, dito tayo sa kanan, pero hindi mo sure kung kakanan lahat. May mga iba nagkaliwa. Yung iba, sa likod, dumaan, may iba nahulog na, ganun. Kasi ganun po kakulit yung mga tupa kapag pinag-aralan nyo sa totoong buhay. Kung paano alagaan yung mga tupa, matitigas talaga ulo ng mga tupa. Kasi may kwento nga po dyan, na may isang pastor, dumalaw kasi siya sa isang pamilya. Yung pamilya na yun, nasa farm, nakatira. Tapos may inaalagaan kasi silang 2 sheep na inaalagaan niya ng mga bata. Tapos sabi niya, Pastor, tulungan mo nga ako, anuhin natin tong mga tupa na to. Tapos yun, nung pinipilit nila na pinahatak nila papunta dito, ayaw sumunod. Tapos yung isa naman nahulog, tapos sinundan pa ng isa, nahulog din. Ganun kasi sabi nung lalaking nag-aalaga, sabi niya, Pastor, nakita mo na kung bakit sheep ang tawag sa mga Kristiyano. Kasi ganito po, di ba ganito kahirap, pasunurin, parang lagi nagkakamali, ganun. Kaya nga tayo, kailangan po talaga natin ng leading ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung tayo lang magde-decide sa buhay natin ang gulo, mapapahamak tayo. At kaya parang halimbawa din sa isang tupa na magsasabi niya, kaya ko na mag-isa, di ba? Na hindi ko na kailangan ng gabay. Yun po yung mga taong napapahamak, di ba? Kasi ang goal po talaga ni Jesus sa atin, magkaroon tayo ng maglilid sa atin. Kagaya nito, di ba, sabi ni Jesus sa Matthew 9:36 na nakikita daw na habag siya sa mga tao kasi nakita niya sila na as sheep not having a shepherd. Na parang mga mga wala silang nag-aalaga sa kanila. Sabi, they want their own way, not God's way. Yet, they desperately need spiritual leaders to guide them. Kaya lahat po talaga tayo, kailangan natin ng mga maggagabay sa atin. Para kasi, alam mo nyo na, yung mga tupa, kung ano-ano talaga, maraming mga maling nagagawa. Sabi po dito, the people Jesus loved are those you and I might be tempted to avoid. Kunwari, pag namimili tayo ng mga ka-light group, uy, dito yan. Ay, mukhang addict yan, doon na lang sa kanila yan. Parang, alam mo yun, parang ginadjudge na natin sa physical pa lang. Doon yan, mukhang di naman magtatagal yan, sa kanila na lang yan. Yan, parang ganun. Parang minsan, kung ano pa yung ina-avoid natin. Uy, ba't ako magwa-1-to-1 dyan? Kayo na lang. Parang hindi kami ganyan. Parang yung mga taong ina-avoid natin. Yun pala pa daw yung, di ba, yung mga taong mahal ni Jesus. Di ba? Kaya, sabi nga dito, anong mangyayari sa kanila kapag iniwasan natin sila? Di ba? Ano rin mangyayari sa atin kapag iniwasan natin sila? Ayan, sabi nga, hindi daw sapat na sabihin ng church na God loves you. Kundi kailangan ipakita natin to sa ating personal talaga, na pakikipag-ugnayan sa kanila. Yan, di ba? Kaya kahit ayaw mo sa kanila, pero mahal sila ni Lord. Di ba? Kaya naman kailangan mahalin din natin sila. Yan, sabi po dito, can people really know that we love them? Sabi, yes, most of them can. Paano malalaman ng tao na mahal natin sila? Una, malalaman nila kapag we accept them as they are and identify with their deepest needs. Tapos halimbawa sa LGBT, di ba? Sa mga homosexual. Alam mo yun, kahit hindi nagsasalita, kunwari may magsimbang homosexual. Tapos pagkapasok nila, parang walang gustong umano. Uy, parang walang papansin, walang Sa karamihan ng mga LGBT, talagang sa mga iba't ibang church, daman nila yung judgment kahit nasa pagtingin pa lang ng tao sa kanila. Kaya nga daw, may nakita kasi ako sa Facebook, yung, siya, bakla tsaka tomboy. Tapos, as in, trans na talaga, yung, alam niyo yung nagpapa-injection para magmukhang lalaki, yung lalaki naman, nagpapa-injection para magmukhang babae, gayon. Talagang trans pareho. Tapos, ang nangyari sa kanila, nakakilala sila kay Lord. Tapos naging mag-partner sila. Yung bakla tomboy, naging tao. Naging babae at lalaki. Tapos sabi ng babae doon,
parang naano ako na, oo nga no, tama yun. Sabi niya, kung hindi daw dahil dun sa konti, sabi niya, kung hindi dahil dun sa konti na pumansin sa akin sa church, na nagpakita sa akin ng pagmamahal, hindi ako magiging babae ngayon. Parang babalik sa pagiging babae. Sabi kaya totoo yun, no, sa mga bawat church na pag meron tayong nakitang ganun, malala to, impyerno na to. Parang hindi ka nagsasalita, pero yung pagtingin mo, yung parang ayaw mo pansin, ayaw mo kausapin, dama na nila na, alam mo yun, out ba kami dito? Kaya parang sa bagay din na to, dapat din nga talaga tayo maging kasi nga, di ba, ang motive ng ministry is love. Una, tanggapin mo muna na ganun sila at naniniwala ka na babaguhin sila ni Lord, di ba? Kaya sabi po dito, hindi naman ibig sabihin nun na nag-a-approve tayo sa makasalanan na pamumuhay nila. Kunwari may dumating dito, parang mamamatay tao itsura. Yung parang may tinatago dito, nakaganon lang. Oh. Parang, paano tayo mag-ready kayo lahat? Ganyan, parang tayo na, hindi naman ibig sabihin, pag may nakikita tayong living in sin na tao, na ibig sabihin, pag tinanggap natin sila, tanggap na natin yung kasalanan. Hindi ganun yung ibig sabihin. Kundi, yan sabi nga, this doesn't mean we approve of their lifestyle or whitewash their record. For Christian love is neither blind nor hypocritical. Hindi naman tayo bulag, alam natin yung totoo, di ba? Pero ang ibig sabihin kasi ng Christian love, ito, means seeing saints and sinners as they are, but seeing them as people for whom Christ died, and in whom Christ can do wonderful new things. Ibig sabihin, pag tinitignan tayo ni Lord, hindi niya tinitignan kung gaano ka kasama ngayon. Ang tinitignan niya sa'yo yung magiging ikaw. Naintindihan niyo? Parang halimbawa tayo, minsan tignan pa lang natin yung tao. Wala na to, walang pag-asa to. Di ba? Pero si Lord, nakikita niya yung magiging yung tao na yun. Parang kagaya kay Gideon, di ba? Si Gideon, duwag yun. Pero sabi sa kanya nung dumating yung anghel, sabi, parang greetings, di ba? Magiting na alipin. Ay, magiting na lalaki, ganyan. Parang sa isip ni Gideon, duwag nga ako bakit magiting tawag sa akin? Kasi ganun si Lord, hindi kanya tinitignan sa kung ano ka ngayon. Ang nakikita niya yung magiging ikaw. Kunwari, parang ako nga, isipin ko pa lang kung yung dating ako. Kung ganun ako, tapos, pero pinili pa rin ako ni Lord, tinignan niya ako na yung magiging ako. Kung hindi ganun yung pag-ibig ni Lord, wala nang pag-asa lahat ng tao. Pero, di ba, ganun pala dapat na pag titingnan natin yung iba, tingnan natin yung future na gagawin ni Lord sa buhay nila. Pwedeng ito, yung lalaki na to, feeling mo, pupunta ng impyerno. Pero babaguhin pala ni Lord, siya pala yung magiging evangelist. Di ba? Magdadala pala marami kay Lord. Kaya hindi natin masasabi. Kaya yung sinasabi ko kanina, dalawang homosexual na yun na trans. Ang nangyari sa kanila, naging Christian sila. Tapos 3 na anak nila. Tapos lagi ang post niya lagi, mga ganon, yung na parang yung pag-ibig ni Lord, na ganito, kaya kang ni Lord gawing babae, kaya ni Lord ayusin buhay niyo, ang saya pala maging nanay, ganyan-ganyan. Kaya parang naisip ko, paano kung minamahal lang namin yung mga makasalanan, tapos inaantay namin baguhin sila ni Lord. Ano kayang, di ba? Ang dami siguro natin. Hindi yung tignan pa lang natin, LG nyo na yan. Di ba? Kasi gano'n na, tingin pa lang, di ba? Kaya sabi po dito, without ignoring the problem, we see the potential. Di ba alam natin na may kasalanan pag ginagawa, may mga mali sa buhay niya. Pero nakikita natin yung potential na kaya ni Lord. May imposible ba kay Lord? Di ba wala? Kaya parang nung sinabi niya kay Peter noon, sabi niya kay Simon pa lang, sabi niya, you are Peter and you will be ganto. Kaya di ba, hindi tayo tinutuldukan ni Lord sa kung ano tayo ngayon. Kundi ang nakikita niya yung magiging ikaw. Di ba? Kaya marami tayong mga pagkakamali sa ganito. Pero hindi pa naman huli ang lahat para magbago tayo. Di ba? Na tulungan tayo ni Lord na mas lalo pang maging mapagmahal. Sabi niya, when we're controlled by the love of Christ, we speak the truth in love. Kasi nga, di ba, yung narinig niyo na yan, yung truth without love is brutality, but love without truth is hypocrisy. Kagaya si Alvin Aragon, tama naman yung sinasabi niya, pero brutal lang siya. Mga impyerno kayo, mga ano kayo. Yung parang gano'n. Tama naman na sa Bible yun, pero ang brutal lang kasi hindi niya naman mahal yung mga sinasabihan niya. Pero kapag mahal natin yung mga sinasabihan natin, hindi tayo magiging brutal sa kanila. Pero hindi rin naman pwede yung love without truth na inano mo na okay lang yan. Oo, pupunta sa heaven yung ganyan. Hindi rin ganon. Di ba kailangan natin maging balance doon na may truth tayo, na may love. Sabi rin dito, to be able to confront a lost sinner or an erring believer with this kind of love is to minister as Jesus ministered. Tingnan nyo, parang isipin natin, mag-e-effort ba ako dito? Alam ko namang hindi magtutuloy kay Lord to kasi grabe yung mga post sa Facebook eh.
Para namang hindi nababago ni Lord, para namang walang alam sa Bible. Di ba? Parang ganyan tayo minsan. Pero isipin nyo to, si Jesus, nung kausap niya yung rich young ruler, alam ni Jesus na hindi susunod to sa kanya. Pero kinausap niya pa rin na may pagmamahal. Di ba? Ilan sa atin yung inisip natin, alam ko naman, hindi na babalik to, o kaya di naman magpapatuloy kay Lord to. Pero pinakita mo ba yung best mo na pagmamahal sa kanya, di ba? O inisip mo na lang, okay na yun, di na ako mag-effort kasi parang wala naman to eh. Di ba? Pero hindi ganun si Jesus. Pati kay Judas, di ba? Alam na ni Jesus yung puso ni Judas, alam niyang magbabackslide yan o manloloko. Pero minahal pa rin niya si Judas. Di ba? Kahit alam na niya na ganun ang gagawin. Kaya parang sa atin din, na kahit na nakikita natin yung mga kapwa natin na ba't ganito siya? Parang di naman seryoso kay Lord, ganyan. Pero ang trabaho natin talaga mahalin yung mga tao. Hindi yung sabihin natin lahat ng mga ano nila. Ganito yung post mo, nakakahiya yung mga pinagagawa mo. Di ba? Kundi ang trabaho natin, mahalin pa rin sila at ipag-pray na patuloy na magbaguhin sila ni Lord. Sabi dito, love doesn't ask, do they deserve my help? Dapat ko ba silang tulungan? Hindi, ang love, it just goes ahead and helps. Ang totoong love, tutulong ka na lang. Kasi, di ba tayo rin, hindi din naman natin deserve yung ginawa ni Jesus para sa atin. Tapos sabi po, love doesn't give up on people, no matter how far they may have strayed from God. Na ang totoong pag-ibig daw po, hindi tayo nag-give up sa mga tao. Kahit na ang dami ng ginawa, napalayo na talaga siya kay Lord, gano'n. Ang dami niya nawala siya, nagkasala, nakakahiya na yung mga ginawa niya, nakita mo sa internet, gaya sa Instagram. Pero di ba sabi po, love is patient, love is kind. Kaya paano, kung next Sunday may magsimba dito na, yung alam mo yun, eto lately lang, ang dami niyang mga maidi na nakakahiya. Pag nagsimba ba siya dito, ano yung heart natin sa kanya? Kagaya ba tayo ng elder brother na, ba't nandito yan? Dami-dami pinagagawa kalokohan yan. Di naman totoo yan, di naman magsiseryoso yan eh. Ganon ba tayo? O yung parang pag-ibig ng God the Father, yung Father doon, na willing tayong ano pa rin siya, i-welcome, mahalin pa rin ng paulit-ulit. Kasi ganon nga yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sabi po, love sacrifices and serves when the sacrifice and service are neither acknowledged or appreciated, nor appreciated. Yan tayo ba, kapag naglilingkod din tayo, kapag hindi na na-appreciate yung effort natin, yung mga ginawa natin, nagtatampo na ba tayo? Na ayoko na gawin to kasi hindi naman ako na-appreciate. Hindi ka na-post, hindi ka nasabitan ng ribbon, hindi ka na-appreciate, walang thank you, yung mga in-effortan mo. Ano tayo doon, di ba? Pero alam niyo ang love returns good for evil, healing for hurting, and blessing for cursing. Di ba? Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon. Nagagawin mo pa rin yon dahil ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Tapos, love transforms us from reservoirs into channels and enables us to say, what's mine is yours, I'll share it. At yung pag-ibig, patuloy pa rin nagbibigay. Hindi yung nagtatabi lang sa sarili, kundi patuloy pa rin nagbibigay. Sabi nga rin, love won't let us pass by on the other side the way the priest and Levite did, pretending that hurting people don't exist. Di ba, yung sa Good Samaritan, yung nakita nung pare tsaka nung Levita, ay, dito ako sa kabila. Kunwari, wala akong nakita. Pero yung Good Samaritan lang, yung nung nakita niya yung sugatan, ginamot niya, nilagay niya sa paupahan, di ba, tinulungan niya, binayaran niya yung mga kailangan. Kaya sabi rin din, yan yung love na enables us to be Good Samaritan, who go where people are and do what we can to help them. Di ba, na iniisip natin paano matutulungan yung ibang tao. Ayan. Sabi rin po, Ayan, love listens and doesn't interrupt, and then responds with healing words of truth. Alam niyo yung may nakausap kayo na tao na sobrang hurt niya, sobrang galit siya, kung ano-ano mga pinagsasabi niya. Pero sabi nga po, ang love, nakikinig lang. And then, magre-respond ka na yung mga salita na makakapagpagaling dun sa tao. Sabi dyan, what we hear may be foolish, hateful, or even blasphemous. But we don't reply in kind. Di ba? Kundi ang reply natin dun sa tao, yung mga healing words. Yan. Sabi nga rin po ito yung prayer ni St. Ignatius Loyola. Na ito daw yung talagang tugma sa uri ng ministry na dapat, ganito tayo sa ministry. Sabi dyan, to give and not to count the cost, to fight
and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to look for any reward, save that of knowing that I do thy will. Di ba? Na kahit na alam mo yung parang mga ginagawa mo walang kapalit, pero kasi ginawa mo yung kalooban ni Lord. Ginawa mo yun para sa mga tao, sa Panginoon at para sa mga tao. Sabi rin daw po dito, sino sa inyo yung naniniwala, agree dito na mas madali pa mahalin yung mga makasalanan kaysa sa mga ka-churchmate o sa mga kilala nating Kristiyano? Kasi sabi nga daw, kaya may salita daw, to live above with saints we love will certainly be glory. To live below with saints we know, that's another story. Yung parang saya, one day sa langit tayo, magkakasama tayo. Masaya yun, no, isipin. Pero kapag ngayon inisip mo yung mga katabi mo, mga kasama mo, ay, yun, parang lagi ka magpapasensya. Sabi dyan, that's another story. Kasi pagpapasensya mo, ay, ito na naman si ganito, ay, ganito. Di ba, lalo na kung leader ka, tapos nakikita mo yung mga post ng alaga mo, naku po, oh Diyos, di ba? Parang gusto mo sumuko, pero tuloy lang, pray pa rin, mahalin pa rin. Yan, kaya ganon nga po. Kasi bakit ganon? Kasi sometimes, ay sabi po, one reason, of course, is that we expect more from God's people. Kasi kapag Kristiyano, mataas expectation mo, dapat ganito to eh, dapat mapagmahal na yun, tagal-tagal ng Christian yan. Tapos ganyan mga ugali. Di ba kaya ganon yung iniisip? Kasi iniisip pag naging Christian ka, perfect ka na eh. Pero yun nga, nag-expect tayo ng more sa mga God's people. Pero ganito daw yan, parang diamond. Sa diamond, it takes a diamond to cut a diamond. Dahil sa sobrang tibay nung diamond, walang ibang makakapaghiwa doon, kundi diamond din. Ganon din ibig sabihin, kapag dalawang Kristiyano, nagre-rebukean, ganon. Yung isang Kristiyano, nirebuke niya yung isang Christian. Ang sakit, di ba? Ang sakit talaga kasi rebuke yun. Pero sabi dito, but if we depend on God's grace, the abrasiveness of the saints can make us into a more beautiful jewels. Pero kung tatanggapin mo yung masakit na rebuke na yun ng tao na mahal ka, o yung Christian na yun, kapwa Kristiyano mo na, ang sakit ng sinabi, pero yun pala, magiging mas maganda ka pang jewel. Kung nakikinig ka lang, di ba? Kasi alam mo naman kung yung tao mahal ka o gusto ka talagang sumama, ay parang gusto ka talagang saktan, hindi di ba? Sa ating mga Christian, gusto natin pag dire-rebuke natin yung tao, gusto kasi natin mapabuti siya. Yan, kaya gano'n, kung positive lang tayo, gano'n yung nangyayari. Nagiging diamond, maganda ka pang diamond. Kasi kinakat ka. Kaya sabi po, what Joseph said to his brothers is effective medicine for a minister's hurting heart. Kaya sino sa inyo yung parang isa kang lingkod ni Lord pero na-hurt ka? Sabi dito ni Joseph, di ba, sa Genesis 15:20, you intended to harm me, yung galit niya sa mga kapatid niya, di ba? Nung ginawa sa kanya, tinapon sa balon, binenta. Sabi niya, wag na kayong mag-alala kasi kayo, plano niyong gawan ako ng masama. Pero God intended it for good. Na ginaano to, pero may magandang plano si Lord. Bakit nangyari to? Kaya parang sa atin din, sabi, si Charles Stanley, ito rin yung niya yung lagi niyang sinasabi na kapag nagkakaroon daw siya ng unforgiveness, na-hurt siya sa mga ginawa sa kanya. Lagi niya daw iniisip na si Lord in control. Na lahat ng nangyari sa buhay niya, kontrolado ni Lord. Kung na-hurt man siya, pinayagan ni Lord na mangyari yun. Kasi gusto ni Lord na ma-accomplish yung purpose niya sa buhay natin. Kaya kung magiging ganito rin ugali natin gaya ni Joseph, na kapag may mga taong nagsasakit ng damdamin natin, iniisip natin, kontrolado ni Lord to. Pinahintulutan niya to kasi may gusto siyang gawin sa buhay ko. Di ba? Kaya ayun nga, hindi tayo magkakaroon ng unforgiveness at hindi sasama loob mo kung mindset mo to, na lagi mong tandaan si Lord in control sa buhay mo. Kaya sabi rin po, yes, the saints can be trying and taxing. Na, di ba alam niyo ba si Lord sa verse Luke 9:41? Sabi niya, "Oh unbelieving and perverse generation, how long shall I be with you and put up with you?" Di ba yung salita ni Jesus diyan na, gaano ba ako magtatagal at magtitiis sa inyo? Kasi kung si Jesus nga, nairita siya, di ba, ng mga inaalagaan niya, nagigrib siya. Ganon din sa atin na mga sumusunod kay Lord. Na makakaranas din tayo ng pagkairita, pagkapagod sa mga inaalagaan natin. Yan, sabi nga po, pero ano nangyari sa mga apostol? Yung mga disciples, syempre except kay Judas, ano nangyari sa mga disciples o apostles? Di ba, mga naging sila, mighty servants of the Lord. Kasi, sabi nga po, tingnan nyo to, take note nyo po to, ang ganda. Almost every pastor, teacher,
and missionary can bear witness to the fact that it's often the people we want to give up on who one day become model Christians and effective workers. Yung mga tao daw na sinusukuan natin, sila pa daw yung pinakagagamitin ng Panginoon. Yung parang feeling mo walang mangyayari sa tao na to, walang magagawa to. Ang dami daw nag-testify na kung sino pa yung sinusukuan natin ng una, sila pa pala yung grabe yung gagawing paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang sagot, why? Because somebody loved them into the will of God. Kaya grabe sila maglingkod kasi grabe rin yung pasensyang binigay sa kanila. Na grabe kahit ganito ako, minahal pa rin talaga nila ako. Inalagaan ako, hindi ako sinukuan. Ganon. Kaya, ayun po, kaya sila yung nagiging grabe yung ginagawang paglilingkod. Ganon. Kaya, kapag may mga tao tayong gustong, parang sukuan, gusto na natin alisin to, di ba pag-isipan natin kasi sila pala pwede yung gamitin ni Lord sa isang malaking paglilingkod. Kaya sabi po, love always trusts, always hopes, always perseveres. Alam ko, favorite din ni Mama tong version sa TLB. Sabi, if you love someone, you will be loyal to him, no matter what the cost. You will always believe in him, always expect the best of him, and always stand your ground in defending him. Na kapag mahal mo yan, talagang maniniwala kang lalabas yung best. Hindi lang yan yon. Alam mo, darating pa yung time na magiging best version siya. Kaya sabi po, manlaking challenge, no? A great challenge, but then, we have a great God who has shared this great love with us. Kaya alam niyo po si Paul, sa Apostle Paul, na sa mga letters niya, kapag kung kayo, sabi dito, nahihirapan na rin kayo maglingkod, parang ang hirap, nakakairita na, tignan niyo daw yung mga letter ni Paul sa mga churches. Sabi po dito, na yung mga believers sa Rome, sila, may mga prejudice, may mga iniiwasan silang mga tao, hindi nila tanggap ang isa't isa. Tapos yung church naman sa Corinth, divided in 4 ways. Meron dyan, nalalasing sa communion ba yan? Nalalasing sa communion. Meron naman na nagtotolerate ng wickedness. Tapos meron din biting and devouring one another. May mga nagchichismisan, nagsisiraan. Some of the Christians in Thessalonica quit their jobs. Naging tambay na lang, ganun. Kaya, sabi po dito, as Paul dealt with these matters, he was tough-minded but tender-hearted. Mahirap, pero tender-hearted pa din siya. Meron pa rin siyang pagmamahal. At si Paul din po, lagi siyang umiiyak at pinagpe-pray niya yung mga kalagayan ng mga churches, na ganun yung pressure niya sa pag-alala sa bawat isa. Kaya sabi po dito ni Philip Brooks, sabi niya, to truly minister to people means accepting both new joy and new pain. Di ba, pag naglilingkod talaga tayo kay Lord, masaya may kagalakang kakaiba. Pero, meron ka rin laging mga bagong pain kasi ang sakit kapag hindi nila ginagawa yung kalooban ni Lord. Ang sakit kapag may mga nagbabackslide. Ang sakit kapag pinili nilang hindi sundin si Lord, di ba? Pero may joy habang nakikita mo silang lumalago, di ba? Kaya yun po. Sabi po dito, higher heights of joy and deeper depths of sorrow. That's the landscape of Christian ministry. Pero sabi po dito, but the servants don't complain, hindi sila nagrereklamo. Bakit? Because they do it out of love for the master. Pero kung mahal natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi po tayo magrereklamo. Di ba? Patuloy pa rin natin gagawin. Kagaya kay Jacob, di ba? Nung sinabi na, sige, paglilingkuran ko kayo ng 7 years para kay Rachel. Pero di ba, sabi dun kay Jacob, na para lang daw ilang araw yung 7 years kasi sobrang mahal niya. Di ba? Kaya ganun din sa atin, kapag mahal din natin si Lord, hindi burden yung mga paglilingkod natin. Kundi, dahil mahal mo ang master mo, patuloy mo siyang ginagawa. Kaya sabi po, Christian love is not just an emotional thing. It involves the giving of the whole person to Christ and to others. Na kapag naglilingkod po tayo, tandaan natin, binibigay rin natin yung sarili natin sa kanila. Diba? Na gaya si Jesus po, binigay niya rin yung sarili niya para sa atin. Ganon mag-minister, ganon maglingkod. Kaya sabi po, we choose to treat others the way God treats us. Dahil pinapakinggan po tayo ng Panginoon, nakikinig din tayo sa iba. Pinatawad tayo ni Lord, pinapatawad din natin yung iba. Kaya whether we feel like it or not, we act toward others as Jesus would have acted. Kung paano tayo magtrato sa iba, ganun din tayo sa relasyon natin kay Lord. Tapos ito po, yung tough love. Meron din naman tinatawag na tough love. Ito yung pagdidisiplina, chastening, or discipline. Kagaya po na sinasabi sa Proverbs 3:11-12 na kapag ikaw anak ka ng Diyos at mahal ka ng Diyos, papaluin ka niya, ididisiplina ka niya kapag mali ka.
Sa mga magulang po dito, kung mahal nyo talaga yung anak nyo, di ba, pag mali po ginagawa, ko na rin nagmura, tatawa ka lang ba? Ay, ang cute, ang liit naman na nagmumura na to. Di ba, hindi po. Kundi, yung mga ibang nanay na nakikita ko, pinapalo yung bibig. Mali yan, wag mo na uulitin yan, ganyan-ganyan. Pagka sinapak yung kaibigan, pinagsasabihin natin, wag ganun, ganyan-ganyan. Kasi nga po, meron pong mga pagdidisiplina dahil mahal mo yung anak mo, ididisiplina mo siya. Parang kagaya po dito kay Joseph. Di ba mahal niya yung mga kapatid niya, pero nag-exercise muna siya ng tough love. Yung tinignan niya muna kung nagbago na ba yung mga kapatid niya. Kaya sabi niya, mga espiya kayo. Di ba? Ginawa niya lang yan para i-check kung nagbago na ba sila o hindi. Pero nung nakita niya na sa dulo, nagsisisihan, ganyan-ganyan, kasi kayo ay ganun-ganon. Tapos nakita niya nung sa dulo na sinabi ni Judah na, na siya na lang kapalit ni Benjamin, ganun. Kaya doon natin nakita na talaga, di ba? Nagbabago na sila. Kaya nung sa dulo, sa una parang malupit lang si Joseph, pero sa dulo, niyakap niya na rin, di ba? Yung mga kapatid niya. Ganon din kay Moses, nag-exercise din siya ng tough love. Nung after sumamba ng mga Israelita sa Diyos-Diyosan, biglang di ba, na sinabi niya na mali talaga sila. Dinisiplina niya. Ayan, tapos ito rin, yung kay David, di ba, nung nagkasala siya kay Bathsheba. Pinakita rin ni Lord na pinapatawad kita, pero yung mga consequence niyan, mangyayari pa rin sa'yo. Ganon din yung sa prodigal son. Na, tingnan niyo yung tatay, di ba, nag-practice din siya ng tough love. Hindi nung umalis yung anak niya, hindi niya sinundan, di ba? Kundi na natili siya sa bahay at inantay niya kailan babalik yung anak niya. Kasi pinractice niya na, sige, dapat matuto ka muna. Kaya sabi po dito, yung tough love knows that there's difference between hurting people and harming people. Di ba? Kagaya po sa doktor, kadalasan ang mga doktor, hindi naman talaga nila tayo ang target agad ng doktor, patayin ka. Di ba? Kundi yung doktor po, iniisip niya, kaya kasi saktan, minsan kailangan ka i-surgery. Kasi kailangan nga gumaling, matanggal yung hindi okay dun sa katawan mo. Kaya hindi naman nila target agad patayin na natin to. Ganon, hindi po. Hindi siya para i-harm. Kundi na-hurt ka kasi nga para i-heal, di ba? Yung parang ginagawa po ng doktor. Ganon din sa Proverbs 27:6, sabi po dyan, faithful are the wounds of a friend, but kisses of an enemy are deceitful. Kung nasasaktan tayo sa tao na mahal tayo, ibig sabihin faithful yon, di ba? Na mapagkakatiwalaan yung mga sugat na yon. Kaya dapat pag-isipan natin kung mahal tayo ng mga tao na yun. Kung magtatampo ka ba o magagalit. Kasi hindi ka naman nila i-harm o kundi gusto ka lang nila na ma-heal at maayos. Kaya parang kagaya po kay David, kinis niya si Absalom na dapat dinisiplina niya muna. Diba? Kinis niya kaya sa ending nagrebelde. Pero si Joseph, una muna ginawa niya, dinisiplina niya muna yung mga brothers niya bago niya kinis. Diba? Kaya parang gano'n, minsan may mga pagkakataon pong hindi tayo laging malambot sa pagmi-minister. Kasi sabi po nga dyan, kagaya sa mga magulang, di ba? Na sabi po niya sa Bible, ang daming verse na nagsasabi ng tough love, na instructs us to exercise tough love as we minister to God's people. Kaya maisip niya minsan, bakit yung mga leader natin minsan, nire-rebuke tayo, hindi laging all the time, di ba, loving. Meron din mga time na sinasaway ka. Kasi, ayan nga po, as every loving parent knows, discipline is never easy, but it is essential for the good of those for whom we are responsible. Kung mahal talaga nila yung anak nila, di ba? Didisiplinahin po nila yun. Kaya sabi po dito, sa dulo na po, conclusion na, the motive for ministry is love. Di ba na, madali lang naman sana daw maglingkod kung, sige, gawin lang natin mga rules. Pero hindi po ganun eh. Diba? Sabi po, but then we would never mature or be able to help others mature. Kaya, ano po ba ang goal ng Panginoon sa atin sa church? Kundi ang goal niya, ito yung sa Ephesians 4:14. Na the measure of the stature of of the fullness of Christ, na maging kagaya po tayo ng Panginoon. Diba? Kaya, sabi po, dito, the most sensitive thing in the ministry is the shepherd's heart. Kaya tayo sa mga naglilingkod po sa atin dito, ang dami sa atin, tawag sa atin, mga minister, tambourine minister, kids ministers. At iba't iba po yung mga ministry na meron tayo. Pero ang tanong dito, nasa atin po pa rin ba yung shepherd's heart? Yung puso ng Panginoon para doon sa mga paglilingkod natin o sa mga pag-aalaga natin. Sabi po, if you have it, kung meron pa sa'yo yan, don't lose it. Huwag mo hayaang mawala. Pero if you don't have it, ask God to give it
to you no matter what the cost. Na wag mo hayaan na mawala yung shepherd's heart o yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo. At sa bawat isa sa atin na kung may mga napapagod po maglingkod, lagi niyong tandaan ito, di ba? Yung Galatians 6:9, God sees your labor. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Wag po tayong tumigil kasi aani rin tayo, di ba, sa dulo. Kaya sabi po dyan, wag tayong mapagod. At sa 1 Corinthians 15:58, sabi po, your work is not in vain. Tandaan niyo po na always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor is in the Lord is not in vain. Hindi po to walang kabuluhan. Lahat po yan ay may saysay. Tapos sa Hebrews 6:10 po, sabi dyan, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him. God will reward you. Kaya sa lahat po sa atin, di ba, na sa mga naglilingkod sa atin at iba't iba po tayo ng mga na mga kalagayan yan. At pero gaya ng sinabi dun sa kanta na praise looks good on you. Praise looks good on you. Sabi po doon, 'di ba, na remember all He wants is you. Minsan kasi parang todo tayo sa paglilingkod, pero parang iniisip mo malulugod si Lord sa akin pag marami akong ministry. Pero hindi git sa lahat. Tandaan po natin, ang pinakagusto ni Lord ikaw, yung puso mo, na yung heart mo sa paglilingkod kay Lord, yung mahal mo pa ba siya, 'di ba? Kasi yun yung pinakamahalaga, parang i-sustain tayo nito kahit ilang years pa bago mag-rapture, mananatili ka. Kasi kung yung puso mo intact pa rin, 'di ba? Nasa love of the Lord pa rin. Kaya yun nga po, 'di ba? Lahat tayo alam ko gusto nating marinig 'yon. Bilang mga servant ng Panginoon, gusto natin na sabihin sa atin ni Lord yung well done, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of the Lord. At bilugan natin dun yung word na faithful. Diba? Ang sinabi doon, well done, thou good and faithful. Kaya ang faithful po, mananatili pa rin gagawa. Diba? Kahit gaano kahirap, dahil po yan sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya kung ngayon, umaga rin na to, parang napipray ka na, o desire mo na magkaroon ng revival si Lord sa pagmamahal mo sa ibang tao. Parang nararamdaman mo yon na, Lord, nasa ministry ako, pero kulang po yung love ko para sa mga tao. Yan, kaya ipag-pray natin ngayon yung revival ng love natin kay Lord. Pero magsisimula din yung pagbabalik ng pagmamahal natin na yan. Kung magpe-pray tayo, magbabasa tayo uli ng Bible, tapos attend ng mga fellowship ulit. Kasi doon babalik yung love natin para kay Lord. At bakit po tayo hindi hihinto maglingkod? Kasi si Lord, hindi rin siya hihintong mahalin tayo. Di ba? Hindi rin po si Lord hihintong maging faithful sa atin. Tapos kapag napapagod na tayo, hindi rin po si Lord, hindi rin po hihinto si Lord na maging napalakasin tayo. Di ba kapag may time, Lord, parang di ko na kaya, parang ayoko na. Pero si Lord, lagi niya pa rin po tayong papalakasin. Di ba? Kaya ngayon po, habang kakamakanta tayo ng